yung subsidies for healthcare, yung mga yung mga pinamimigay as a form of medical assistance, pati yung mga IX assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Yung naging desisyon po ng Korte Suprema, no? Kasi nagbasa ako dito sa ilang mga separate opinions. At least merong tatlo rito na merong pinag-usapan patungkol sa unprogrammed appropriations. Una, itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen, sabi niya that the increase in unprogrammed appropriations is unconstitutional as Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. Tapos, sabi pa niya rito, as the result, entire 2024 GAA should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Dito naman sa sinabi ni Associate Justice Benjamin Caguioa, sabi niya rito that Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, describing the move as a deliberate attempt to circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriation. Sabi naman dito, he noted that in doing so, Congress grossly undermined the executive's development goals and policy priorities. Meron pang isang justice dito, sabi naman ito, medyo mas malinaw ito sa kanya. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando held that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Dito po, mahigit 200 billion pesos, 243 billion pesos ang na-ratify ng Kongreso. Pero merong 92.5 billion pesos na binito ang Pangulo dito, no? Binawasan daw yung mga unprogrammed funds. Pero sa tingin nyo po, swak po dito yung sinasabi po nitong mga Associate Justice po ng Supreme Court, Attorney Trixie? Well, on the matter of increasing the appropriations, oo, malinaw yan sa saligang batas, so walang issue. And and pare-pareho actually sila nang sinasabi. Dito, yun yung heart ng issue is to whether or not yung budget itself is unconstitutional dahil pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Pero sure ako, hindi lang dun sa unprogrammed appropriations lumobo yung budget na iyon. In the same way na dito sa atin, lumobo yung ibang mga provisions doon sa sa NEP. Kumbaga, dinagdagan nila ng budget. Because dun nga, according to Senator Amy, dun tinatago yung mga soft pork. So, doubtless, kasi ang linaw ng saligang batas. So, nakikita natin yung consistency nila, which brings us to the idea that kung i-question nga ang 2026 budget based on the constitutional caveat, guarantee, na dapat hindi yan mas malaki kesa sa NEP, yung budget should not be bigger than the NEP, then pwede may cause of action tayo against this 2026 budget. Opo, kasi halimbawa gaya dito ng sinabi ni Senior Associate Justice Leon, Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. At itugma ko na lang doon sa binanggit sa SONA ni BBM na hindi niya pipirmahan kung taliwas doon sa NEP ang mismong budget, which di ko alam kung ito nga ba ay totoo dito nga po sa 2026 budget, attorney. Meron pa dito yung mga sinasabi rin ni Senador Amy Marcos na yung mga kasi ang unprogram, ang sinasabi rin dito, nagbasa ko sa ilang sa mga opinion dito, ang unprogram, mga unforeseen na mga, pwede kang mag-unprogram, mga unforeseen na mga events. Pero yung pagbibigay ng mga ayuda, mga AIX, kung iba pang mga pagbibigay ng ayuda,
pasok ba ito sa mga unforeseen events? Bakit hindi na lang inilagay mismo sa budget ng DSWD? Ba't nasaan program ba? Hindi, ganito yan. Yung unprogrammed, kung meron kang existing line item budget, pwede mong dagdagan from the unprogrammed. So, kunwari, meron kang project already. Tapos, ang release for that year, kulang. O let's say, ang ginrant under the budget, out of 100 million, binigyan ka lang ng 60 million para dun sa isang proyekto nyo. Kapag yun nga, nagkaroon na ng pondo ang DBM dahil nangolekta na sila dun sa mga new taxes and all that, pwede kang pwede silang mag-release provided yung item na yon ay may line item budget siya in the GAA. So yun lang ang pwede. So unusual nga na mag-identify sila ng mga projects dito sa unprogrammed appropriations. Dati hindi yan nililista. So maaari kang ang nililista yung mga priority lang na pupondohan as long as those priority projects are contained already in the GAA at mayroon silang line item budget. So unusual yung ganyan. Now, even yung mga vinito ng Pangulo doon sa unprogrammed appropriations, medyo may umaangal. Kasi halimbawa, yung sa personnel na benefits, bakit nabawas yun? Pati yung dun sa subsidies ng GOCCs. Remember that PhilHealth is a GOCC. Meron talagang subsidy from the national government under the GAA, and usually it goes into MOOE. So yun, ang dami-daming questions. Bakit tinatanggal yung mga yan? And bakit and where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa unprogrammed, di ba? Pero ngayon they are somewhere else. So isa pa yun. The president said na nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm to market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance. Pati yung mga IX, assistance to individuals in crisis situations, tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman.